Hello guys, it's Karis Samades. So ngayong araw nga po ay panibagong vlog na naman po tayo. Ngayon nga po guys ay nandito ako sa park. Tumambay muna ako dito saglit. Medyo na late na rin po ako nang labas sa galing sa work. Dahil po may inasikaso pa po ako kanina at naglinis na rin po bago po ako umalis. Ganun pala ginagawa ko guys sa company namin tuwing Friday. Ganun po talaga sa amin pagka last day ng trabaho. Syempre dapat po maging malinis po, di ba? So anyways, bago po ako magpatuloy, wag niyo pong kakalimutan mag-like, comment and subscribe sa aking YouTube channel at hit nyo na rin po yung notification bell button para lagi kayong updated. Medyo mainit-init nga po dito ngayon guys. Ngayong araw nga po pala ay nasa 23 degrees Celsius nga po dito. Tapos nung tanghali po kanina ay umabot po sa 26 degrees Celsius, which is mainit na po sa amin yun. Lalo na po mahirap pong magtrabaho dahil po sa sobrang init, tsaka tayo ay pinagpapawisan. Kaya kanina po sa company namin ay nilabas na po namin yung cooler namin, which is meron po kaming cooler na ginagamit. Tapos tuwing winter naman po or taglamig, gumagamit naman po kami ng stove or yung heater kumbaga nga. Di bali, portable heater lang naman po yung ginagamit namin doon guys tuwing taglamig. Dahil nga po sa company namin ay open area po doon. So ganito nga po pala itsura ng park dito guys. Napakaluwag. Tapos dito nga po pala ay puro mga puno na po dito. Ayan po, ganyan po katahimik ang lugar dito. Tapos pag dating dito, meron pong tunog ng mga ibon. Yan lang po kasimple ang park dito. Wala po kasi siyang playground dito. Kumbaga pwedeng tambayan lang po ito. Tapos dito naman po ay yung mga apartment. Hindi po ito building guys, kundi apartment po ito. Ayun po, tignan nyo po kung gaano po kaganda ang apartment. Ito po sa kabila, puro apartment din po yan. So bago nga pala ako umuwi ng bahay, tataya muna po ako ng loto. Dahil every Friday po ay nagtataya po ako ng loto. Ayun guys, tapos na po ako magtaya ng loto. Bago nga pala ako umuwi ng bahay, kailangan ko munang bumili ng makakain ko ng hapunan. Dahil guys, gaytong oras po ay naglalabas na po ang murang presyo ng obento or nagbabagsak na po sila ng presyo. Papakita ko po sa inyo kung saan po merong ganitong bilihan ng mga obento. Lalo na po malaki po yung discount ng binawas ng presyo sa obento. Dahil araw-araw po ginagawa po nila yun bago po sila mag-closing. Kaya nagbabagsak po sila ng presyo or nagdi-discount sila. Meron nga po pinabawas 30% discount na yun. Meron pa nga po half price na lang po. Kaya ayun, samahan nyo na po ako. Okay guys, tibigil muna po ako dito para kumain ng ice cream. So ito po yung mga ito po yung mga presyo ng ice cream nila dito sa may vending machine. The perfect bite. Tiga? The perfect bite. Tigas. Minsan guys, kailangan natin kumain ng ice cream. Lalo na po, mainit na po ang panahon ngayon dito sa Japan. Yan po, etong binili ko ice cream, tawag po dito Parm, which is masarap po. Para po siya para pong Magnum sa Pilipinas yung lasa. Okay, so ngayon po dito ako sa Life Supermarket para bumili ng obento. Bali kung nakikita nyo dito guys, meron po silang 10% discount ng mga pagkain. Medyo wrong timing nga lang po yung pagpunta ko dito ngayon dahil nagkakaubusan na po lahat ng mga discounted ng mga obento. Dito naman po ay may 20% discount ng obento. Tapos sa kabila naman po ay meron pong 30% discount, which is ito na lang po yung kinuha ko dahil mas mura po.
So guys, ito po yung ito po yung payslip ko at itutuloy ko po yung vlog ko nung last tungkol po sa cost of living dito sa Japan. Bali, dito po sa payslip, sasabihin ko po sa inyo kung magkano po yung kinakaltas sa akin sa Shakai Hoken or tinatawag po natin na social insurance. Ang social insurance po dito sa Japan ay sakop po ng health insurance, yung pension, tsaka yung income tax, tsaka yung unemployment insurance. So sa ngayon po, yun lang po yung meron sa akin sa social insurance ko. Bali, wala pa po dito yung yung residence tax ko. Bali, next month pa po nila sisimulan na babawasan yung residence tax ko. Bali, ang mangyayari po doon ay monthly po nila babawasan. Compare po nung last na bayad ko ng residence tax ay 4 na beses ko po siyang binabayaran sa isang taon. So, papakita ko po sa inyo tong payslip ko at i-explain ko na lang po sa inyo kung ano po yung sakop dito lahat. So ito nga po pala itsura ng summary ng payslip ko tuwing sahod. Kung nakikita nyo po is nasa pinakaitas ng payslip ko, yung 20.08, yan po yung number ng araw na pinasok namin sa isang buwan. Actually guys, ito po yung sahod ko nung last month. Ito po yung pinakita ko sa inyo nung last month na sahod. Nakikita nyo rin po yung kasunod dito na puro 00. Ibig sabihin po nito ay wala po tayong absent or yasumi. Tapos yung iba po dito ay wala po tayong zangyo or overtime. Which is ito po yung pinakakailangan natin sa trabaho ang mag-overtime. Dahil for example, isang oras kang nag-overtime ay may dagdag na po ito sa sahod natin. Next naman po, napansin nyo rin po dito na tinakpan ko pa yung basic salary ko dahil nahiya ko po ipakita sa inyo kung magkano pa yung sinasahod ko sa isang buwan. Dahil sa company po namin, bali monthly wage po yung sinasahod namin or tinatawag po ito na fixed salary kada isang buwan. Dati po sa company na pinasukan ko noon, ang sinasahod po namin ay per hour or hourly wage. Ngayon naman po dito sa pinasukan kong company ay monthly wage na po yung sinasahod namin, which is fixed na po kami. Ang maganda po dito guys, kung may nagayasabik kayo or may mahabang day off kayo, ay ganun pa rin po yung bayad sa inyo. Yun po yung kagandahan pagka fix po yung salary ninyo sa isang buwan. Yun po yung mga pro pagka sumasahod kayo ng mga fixed salary. Pero ang cons naman po ito, pag sumasahod po kayo ng monthly salary ay pag marami kayong trabaho sa isang buwan, kunwari 25 days, 26 days, doon po kayo talo. So bali, hindi ko na po sasabihin sa inyo kung magkano po yung sinasahod ko sa isang buwan dahil nahihiya po ako sa sahod ko guys. So pupunta na tayo sa next, which is yung Kenko Hoken natin or tinatawag po na health insurance sa English. So bali, 10,120 yan nga po pala yung kinakaltas sa akin dito kada isang buwan. Depende po yan sa range ng salary nyo guys. Kunwari, pagka tumaas yung salary nyo dahil sa overtime man or salary increase, tataas din po yung presyo ng health insurance nyo. Dati nga po, meron po pala kaming yung kulay blue na health insurance card. Pero last year po ay tinanggal na po nila ito at pinalitan na po nila ng may number card, which is sinama na po nila doon. Ang kagandahan dito guys, pag may health insurance kayo, magagamit nyo ito pag gusto nyo magpa-check up sa hospital or magpa-dentist. Dahil dito, imbis na makakamahal kayo, ay makakamura kayo dahil sa health insurance ninyo. So dumako naman tayo sa susunod, which is yung Kosei Nenkin natin or yung welfare pension. Dito naman po, kung may trabaho po kayo, ay meron po kayong welfare pension na mababawas sa sahod nyo. Pero for example, pag nag-resign kayo sa trabaho ninyo at wala kayong Shakai Hoken sa isang buwan or 2 buwan, kailangan nyo pa rin magbayad ng national pension or Kokumin Nenkin. Depende po kung ilang buwan kayong walang trabaho or walang Shakai Hoken na makukuha. Ang nakikita nyo po dito, yung nabawas sa welfare pension ko ay nasa 18,300 yen. Pero mas tataas po ulit yan pag pag meron kayong overtime or kung may salary increase kayo. So next naman po sa nabawas ng aking sahod ay yung Koyo Hoken or tinatawag po natin na unemployment insurance. Maganda rin po itong benefits na ito guys, lalo na pag nag-resign kayo sa trabaho at kailangan nyo ng assistance. Pupunta lang po kayo sa Hello Work para makapag-apply ng Hoken na ito, yung unemployment insurance. Dahil sila po yung magbibigay ng trabaho sa inyo kung wala pa kayong mahanap na ibang trabaho. At bibigyan pa rin nila kayo ng allowance, depende po kung magkano po yan. And last but not the least ay yung Shotokusei natin or tinatawag po natin na income tax. Hindi po mawawala ang income tax lalo na po kung nagtatrabaho tayo. Yung income tax ko nga po pala ay nasa 3,710 yen. Depende po yan sa sahod na nakukuha ninyo. Bali, ang nakakaltas dito sa Shakai Hoken ko sa ngayon ay nasa 33,235 or i-round off na lang natin sa 35,000 yen.
Tsaka guys, tip ko lang sa inyo para hindi tumaas yung Shakaihoken nyo. Iwasan nyo lang pong mag-overtime tuwing April, May, June. Dahil po i-average po nila yan sa 3, which is yun po yung magiging kaltas ninyo pagdating ng July onwards. Bali, alam nyo na po guys kung magkano yung nakakaltas sa Shakaihoken ko sa isang buwan, which is nasa 35,000 yan. Sabihin na po natin, ni-round off ko na po yan. Bali, i-plus po natin yung, yung cost of living na blinag ko dati nung last, which is sabihin na lang po natin guys na 10 lapad po yun or 100,000 yen. Bali, ang nagagastos ko dito sa isang buwan ay nasa 135,000 yen. Or nasa ano na yan guys, nasa 51,000 pesos na po yan. Bali, magkano na lang rin po naiiwan sa akin kada buwan. So, ayun lang po, yun lang naman po yung average na na nagagastos ko dito sa isang buwan. So anyways, magluluto na po ako ng dinner ko para may babaonin ulit ako bukas. Nga po guys, magluluto nga pala ako ng adobong manok. Bali, bago ko po siyang lutuin, i-marinate ko muna siya sa toyo ng 30 minutes. Bali, saka ko na lang siya lalagyan ng suka at saka asukal pag lulutuin ko na siya. Bali, toyo muna po yung i-marinate ko muna. So, ito po yung manok natin na may kasamang bawang tsaka jowa toyo po. Okay guys, so ayun po, kakatapos ko lang po magluto ng adobong manok. Thank you po ulit sa panonood. Bago nga po ako magtapos, wag niyo pong magkakalimutan mag-like, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. At hit nyo na rin po yung notification bell button para lagi kayong updated. So hanggang dito na lang muna po tayo guys.